Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 8,785 subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much. God bless you all. Mahal na mahal po namin kayo. And of course, I love you all. And keep on sharing, keep on subscribing. Malapit na po tayo sa 9,000 subscribers milestones. Okay? Sige. Ang pag-usapan po natin today ay yung kay Mayora Hani Lacuna dyan sa Maynila. Okay? Umpisa na pong nagbibigay ng pera sa kanyang mga kababayan. No? Lagi po nasa news ngayon si Mayora Hani Lacuna at ang bawat barangay ay talagang inaayudahan na ni Mayora Hani Lacuna. Bigla pong naglabasan ng mga pera ng Maynila. Hindi po natin alam, baka nga po ito yung mga pera na transfer nung recently lang, allegedly, no? Kasi may mga ganong mga akusasyon ang kabilang panig ng kabilang panig diyan kay Mayora kay Yorme Isko Moreno, no? Kaya lang nga po nagtataka din po tayo, hindi nga mapaganda ang Maynila, bakit po nagkakaroon ng kaperahan para sa mga tao? Wala naman po masama diyan, no? Parte rin po 'yan ng politika, parte rin po 'yan ng governance na nagbibigay ka ng mga kaperahan, ng tulong at ayuda diyan sa mga kababayan diyan sa Maynila. Pero ang hindi ko lang po maintindihan, bakit po may mga lugar na hindi po kaaya-aya at talaga naman parang hindi po welcoming ang pakiramdam sa mga bumibisita at diyan sa mismong Maynila. Marami rin po nagsasabi na yung mga health center ay hindi naman po daw ganon, no? Ganon ka well-maintained and may mga issues po, no, na nakikita ang mga kababayan diyan sa Maynila. At mga parke ay hindi naman po kagandahan. Tayo, nakikita po natin yan. Kasi halos araw-araw din po tayo nagpupunta in the past diyan sa Maynila. Oo nga po, hindi naman po tayo taga Maynila. Pero ang sinasabi po natin, may concern din po tayo dahil since ito po ay Kapitolyo ng Pilipinas. At talaga namang inaasahan din natin na may mga ganitong mga bagay na mangyayari, no? Pero siyempre baka umiikot din po kasi, no? Umiikot din po si Yorme Isko Moreno diyan sa mga bawat lugar, talagang pinapakilala niya ang kanyang mga team. Si Paul Alvarez tatakbo na rin bilang konsihal, si Mocha Uson ay tatakbo na rin bilang konsihal. Akala nga natin congresswoman ang tatakbuhan ni Mocha Uson. Pero tama na rin 'yon. Na konsihal na muna upang maging training ground niya ito, no? Ayan, ito sabi nga yung Kalinga, no, Kalinga sa Maynila ni Hani Lacuna, ni Mayora Hani Lacuna ay 500 na out of 896 barangays ang natulungan, no? Ay talaga namang milyon-milyon ito, no? Ito po ay sinabi niya nung nakaraang nag-guest sila ni Vice Mayor Yul Servo. Talaga namang pati mga sinama niya dun sa na yon, ang mga head ng kanya-kanyang mga departamento diyan sa Maynila, no? Talaga namang tumutulong talaga ito si Mayora Hani Lacuna, pero ang tanong natin, no, sapat pa ba ito upang ma-re-elect diyan siya sa Maynila? Dahil alam naman po natin na si Yorme Isko Moreno ay talagang maraming natulungan yan. Hindi lang po natulungan, social services, marami pong napagawa dyan sa Maynila, napaganda, napaliwanag niya, magandang governance ni Yorme Isko Moreno. Pero hindi natin maintindihan, baka hindi na sapat, no, ang paggalaw ni Hani Lacuna dahil nga po ay huli na ang lahat, na dapat nung umpisa pa lang ay ginawan mo na ng paraan, hindi yung mag-eleksyon na
ganun pa rin ang gagawin natin, no? Kung ako sa inyo mga Manileño, no, Yorme Isko Moreno na ang dapat humalili kay Mayora Hani Lacuna. Hindi naman po natin minamasama yung mga priorities niya sa buhay at dyan sa governance na yan, sa kanya yan Background niya po kasi yun, mga mahal kong kababayan, dahil doktora po siya. So naintindihan natin na social services, no? Ayan. Maganda din naman, no? Naipasara niya ang Rojas Boulevard, tumatakbo-takbo siya dyan, kasama niya ang kanyang vice mayor at mga head ng mga iba't ibang mga universidad dyan sa Maynila. Pero ang sinasabi natin, no, kung si Yorme Isko Moreno, talagang sure na sure tayo, doon sa first day pa lang ni Yorme Isko Moreno ay talagang gagawa na siya ng mga programa para dyan sa Maynila, no? Tayo kanina gumawa tayo ng video or ng vlog, no, with regard sa Pasig City. Nako, umatake na naman ang mga trolls ni Vico Soto, no? Ni Mayor Vico Soto, na talagang good governance ang talagang inaano niya, no? Ang sinasabi niya sa mga tao. O recently nga, meron pa siyang interview with Rappler, no? Ngayon, sinasabi, addict daw tayo. Nako! Di ba? Nako talaga. Maraming mga isagutin niyo na lang po ang mga issue, no, na talagang binabato sa inyo ng inyong mga kababayan diyan sa Pasig City. The same thing diyan sa Maynila, no? Believe rin naman tayo dito kay Mayora Hani Lacuna dahil talagang in spite of talagang gumagawa rin ng paraan upang tulungan ang kanyang mga kababayan. Pero tingin ko, huli na ang lahat dahil umaarangkada na si Yorme Isko Moreno diyan sa Maynila. Ang hindi, di ba? Kasi iniikot-ikot rin ni Yorme Isko Moreno ang bawat panig ng Maynila at talaga namang sikat pa rin, no? Sikat pa rin at talaga tinatanggap pa rin siya ng Maynila, ng mga barangay captains, kagawads at saka mga leader diyan sa mga kanya-kanyang pook diyan sa Maynila. Ayun po sinasabi natin, di ba? Ang maganda lang talaga doon ay hindi natin maasahan yung mga yan. Hindi natin maasahan yan, no? So pagdating sa eleksyon, yun po ang dapat na tutukan ng mga Yorme Isko Moreno na team, no? Kasi kung hindi po nyo tututukan yan, ay malamang sa malamang baka madaya tayo, dahil nga naman ang BBM government ay inaasahan natin na ang susuportahan ay si Hani Lacuna at ang Sara Duterte naman ay ang susuportahan niyan ay si Yorme Isko Moreno. Okay, sige, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.